si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa nalalapit na eleksyon, opisyal nang inanunsyo ng Commissions on Election o COMELEC ang muling pagbubukas online ng Precinct Finder para sa mga botante. Sa online Precinct Finder na ito, makikita ng mga botante ang kanilang registration status, pati na rin kung saang school at presinto sila makakaboto. Nakatala sa inyong TV screen ang link kung saan maaari ninyong hanapin ang mga presintong inyong pagbobotohan. Tinalakay nitong Miyerkules sa Senado ang mga maling pagkakaintindi ng mga marino at kanilang pamilya hinggil sa batas ng Filipino Seafarers. Narito ang ulat ni Princess Castro. Naistuldukan ni Migrant Workers Committee Chair Senator Raffy Tulfo ang misconception at fake news na inaatake ang Republic Act 12021 o ang Magna Carta o Filipino Seafarer, bunsod ng marami sa mga marino at pamilya nito ang hindi nakakaintindi sa naturang batas. Ilan sa mga kumakalat na balita at impormasyon ay ang mababang kita umano ng sinumang seafarer. Ito ay dahil sa idinadaing na mula sa dating 80% na monthly basic salary kasama na rin ang fixed overtime pay sa allotment na matatanggap ng kanilang pamilya. Paliwanag ng Department of Migrant Workers o DMW na walang binawas sa sweldo ng mga marino, sa halip ay mas nilawakan lamang ang saklaw na matatanggap ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Kaugnay nito, ilan sa mga asawa ng mga marino ang walang naging problema sa naturang pulisiya dahil batay sa kanila, nasa 100% ang allotment na naibibigay sa kanila sa buwan ng sahod ng kanilang mga asawa. Gayunpaman, suportado naman nila ang naturang pagdinig na matalakay ang mga hinaing ng ibang mga seafarer. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, ipinaliwanag ng mga ahensya na walang kinukuha ang gobyerno sa kinikita ng mga marino at tanging nais lamang nila ay iprioridad ang kapakanan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ron Salo, sa natitirang 20% na kanilang sahod, inalis na o hindi nakasama pa rito ang mandatory expenses gaya ng health at government contributions, kaya't may iwan sa kanilang panggastos para sa kanilang personal na ipon at gastusin. Isa pa sa mga isiniwalat sa pagdinig ay ang marami sa mga marino ay hindi alam na pwede nilang gawing alati ang kanilang sarili, ayon kay Arian Rocha, CFAM President. Ayon naman sa ilang resource person, marahil ay namamali lamang ng pagkakaintindi ang mga marino at pamilya dahil sa mali rin ang impormasyong kanilang natatanggap mula sa kanilang work agencies. It should be the manning agency's responsibilities. Paulit-ulit na sinasabi na rito, even Ma'am Rocha, si President ng Seafarers Family. So dapat palaging mag-disseminate ng proper information ang manning agency. Yun lang po talaga yon. And of course, nakasupport naman po, nandiyan yung DMW na OWA, na pwede naman ninyo rin pagtanungan. Pwede rin magbigay ng support, pwede magbigay ng mga opinion, advice, etc. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagdeklara ng period of national mourning si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. Kaya naman mananatiling half-mast ang taas ng watawat ng Pilipinas sa buong bansa hanggang sa ilibing ang Santo Papa. Matatanda ang sinabi ng palasyo ng dadalo sa naturang libing si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos. Inaasahang dadalo din ang iba pang mga matataas na lider mula sa iba't ibang bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga bakwit ng Bulkang Kanlaon sa evacuation centers boboto. Pagtaas ng insidente ng road rage, iniuugnay sa matinding init ng panahon. PBBM nagdeklara ng period of national mourning kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis. PNP kinundena ang insidente ng pamamaril sa alkalde ng Cagayan. Presidential Medals of Merit nakatakdang igawad sa 4 na yumaong iconic Filipino women.
Istanbul, niyanig ng magnitude 6.2 na lindol. Mahigit 150 katao sugatan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.